Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong si Nanay Mercy. Itong si Nanay Mercy po ay ito po yung lola o nanay na mabait na umampon sa kanyang mga apo sa pamangkin. At dito nga po sa isa niyang pamangking si Dadan. At isa po sila sa beneficiary ni Papa Dins. Itong sila Nanay Mercy po ay nakilala ni Papa Dins na dahil kay Sandra. Nung makita nila Papa Dins itong si Sandra na naglalako ng lumpia. At dahil nga po sa kasipagan nitong si Sandra ay natawag ang atensyon nitong si Papa Dins. At matapos nga pong pakyawin ni Papa Dins ang panindang lumpia nitong si Sandra, ay sumama sila dun sa bahay nila Sandra. At dito nila nakita ang napakahirap na sitwasyon nito sila Sandra. At dito ay napag-alaman nga po nila Papa Dins na itong si Nanay Mercy na lang ang nag-aalaga dito sa magkakapatid nito sila Sandra. At maging doon sa tiyuhin nilang si Dadan. At simula nun mga ka-business, mga kapapi, ay ginawa ng beneficiary nito si Papa Dins itong sila Sandra. Hanggang sa umabot pa nga mga ka-business, mga kapapi, sa iniupan nitong si Papa Dins ng pwesto itong sila Nanay Mercy. At itong pwestong ito ay ginawang maliit na karinderya nitong si Nanay Mercy. At nung una mga ka-business, mga kapapi, ay napakaganda na naging takbo ng negosyo nila Nanay Mercy dito. At katuwang kasi niya dito yung kapatid niya si Ate Allen. Kaya lang, nung umalis itong si Ate Allen dito kay Nanay Mercy, ay wala nang iba naging katuwang itong si Nanay Mercy, kundi itong mga bata, itong sila Sandra nga po, at itong si Dadan. Kaya naman dito ay utay-utay ding nalupog yung magandang takbo ng hanap buhay nitong sila Nanay Mercy. Siguro dahil sa hindi na rin kaya nito si Nanay Mercy na magpatakbo na mag-isa dito sa kanyang karinderyang ito. Lalo na ang katukatuwang na lang niya ay itong mga bata. Syempre, mahirap naman kasi mga ka-business, mga papi talaga na mga bata lang yung katuwang mo eh. Kumbaga dun sa pagpapatakbo talaga ay wala ka man lang makatuwang. Hindi katulad nung nandito nga si Ate Allen na napakalakas na katuwang talaga nito si Nanay Mercy. Pero dahil nga sa may mga personal din namang ginagawa ito si Ate Allen para sa kanyang pamilya, ay umalis nga po ito si Ate Allen dito kay Nanay Mercy. At doon na nga po nagsimulang mahirapan itong si Nanay Mercy na
patakbuhin itong karenderyang ipinagkaloob sa kanila ni Papa Dins. At hanggang sa dumating nga po sa punto na nagdesisyon si Nanay Mercy, kasama na rin itong sila Sandra at Tadan, na bumalik na lang dun sa dati nilang tirahan sa tabing ilog o dun sa tabing creek. At iwanan na lang itong pwesto na ito. Kung tutuusin mga kabisnes mga papi, napakaganda nitong pwestong ito eh. Dahil kalapit lang nito yung paradahan ng tricycle at napakarami na nilang suki dito. Kaya nga lang ay dahil sa walang ibang katuwang itong si Nanay Mercy kundi yung mga bata, ay hindi na rin niya kinaya ang pag-asikaso dito. At yun nga po, yun naging pasya nila na bumalik dun sa dati nilang tirahan sa tabi ng creek, ay yun na lang ang kanilang ginawa. At doon ay ipinagpatuloy pa rin itong si Nanay Mercy ang pagtitinda. Nagluluto siya ng mga merienda at ilang lutong ulam at ipinapalako naman niya dito kay Dadan at Sandra. Pero hindi din po nagtagal yon at unti-unti ding naubos yung hawak na puhunan nitong si Nanay Mercy. At dahil nga sa naaawa dito si Papa Dins, kaya naman binigyan ulit niya ito ng another pampuhunan. At ito nga po mga kabisnes mga papi, nagkaroon sila ng cart na ipinesto nila dun sa may labasan dito na mismo sa kanilang lugar. At ang mga tinda-tinda nila dun ay mga fishball, kikiam, o yung mga pang merienda. Noong una ay nakita natin na maganda naman yung takbo ng pagtitinda dito nila Nanay Mercy. Kaya lang ay eto, dumating na naman doon sa puntong naubos na naman itong puhunan nitong si Nanay Mercy. Marami tayong nakita ditong struggle kay Nanay Mercy. Marami ding naging pagtulong ito si Papa Dins na sumablay. Katulad na lang halimbawa doon sa pagtubos sa cellphone ni Sandra. Nakailang beses magbigay ito si Papa Dins bago natubos yung cellphone ni Sandra. At binigyan na rin ito ni Papa Dins sa pampacheck up. Pero halip ngang magpa-check up itong si Nanay Mercy, ay ibinayad muna niya doon sa bill sa tubig yung ay binigay sa kanya ni Papa Dins na pampacheck up. Kumbaga ay maraming naibigay itong si Papa Dins dito kay Nanay Mercy na hindi talaga nagamit, kung saan inilaan ni Papa Dins yung tulong na iniabot dito kay Nanay Mercy. At dito mga kabisnes mga kapapi ay maraming mga viewers ang ibinabash itong si Nanay Mercy. Dahil nga dun sa mga sablay na paggastos nito, dun sa ibinibigay na tulong nga po nitong si Papa Dins. Kumbaga ay hindi na unawaan ng mga viewers kung bakit hindi sinusunod nitong si Nanay Mercy yung bili ni Papa Dins kung saan o para saan yung iniabot niyang pera o yung iniabot na tulong ni Papa Dins para dito kay Nanay Mercy. Katulad nga halimbawa ng pampacheck up ay binayad sa tubig. Tapos yung una nga pong ibinigay ni Papa Dins na pantubos dun sa cellphone ni Sandra ay hindi din na itubos. Tapos bukod dyan ay may mga naibigay pa itong si Papa Dins na hindi dun sa tamang bili nitong si Papa Dins nagastos yung ibinigay niyang pera. At dito mga kabisnes mga kapapi, kung titingnan natin yung kalagayan nitong si Nanay Mercy, kung magiging bukas at malawak lang yung ating isip sa kalagayan nitong si Nanay Mercy, maunawaan po natin kung bakit niya nagagawa ito. Kung bakit yung mga perang ibinibigay sa kanya ni Papa Dins ay minsan ay hindi niya nagagastos kung saan ito nakalaan. Dahil itong si Nanay Mercy nga po ay solong bumubuhay dito sa magkakapatid nitong si Sandra at maging dito kay Dadan. Bagamat masisipag po itong mga batang ito at nakikita nating malakas na katuwang ito ni Nanay Mercy pagdating do sa pagtitinda-tinda. Pero wag po nating kakalimutan yung katotohanan na mga bata pa rin ito mga ito. At hindi din po ganun kalaki yung nagiging income dito nila Nanay Mercy sa pagtitinda-tindang ito nila Sandra.
kumpara dun sa pang-araw-araw nilang gastusin. Kasi syempre, apat ito eh. Apat na mga bata itong kanyang kinupkop o pinapalaki, inaaruga, na itinuring na nga po niyang mga anak. At ang mga ito po ay pare-parehong nag-aaral. At solo lang po itong si Nanay Mercy na itinataguyod ang apat na mga batang ito. Wala pong sumusuporta sa kanya. Kaya ano pong aasahan natin? Na itong ibinigay na puhunan ni Papa Dins ay talagang kayang palaguin ito si Nanay Mercy sa kabila nga po ng kanilang sitwasyon na solo niyang binubuhay itong apat na mga batang ito. Wala pong ibang sumusuporta sa kanila kundi itong si Papa Dins lang. Kaya para sa akin mga kabisnes, mga kapapi, ay hindi dapat nating paghanapan itong si Nanay Mercy. At lubos ko siyang nauunawaan. Sobra ko pong nauunawaan dito si Nanay Mercy. Dahil sa totoo lang mga kabisnes, mga kapapi, ramdam ko si Nanay Mercy. Dahil hindi po talaga biro ang magpalaki ng apat na bata sa ganitong sitwasyon ni Nanay Mercy, na solong-solo niya ang gastusin sa pagpapalaki sa apat na batang ito. Kaya sana po mga kabisnes, mga kapapi, wag naman natin paghanapan itong si Nanay Mercy. At ito nga po mga kabisnes, mga kapapi, nitong nakaraan lang po ay binisita ulit nitong si Papa Dins o nitong sila Papa Dins, itong sila Nanay Mercy, para nga po kumustahin. At dito po mga kabisnes, mga kapapi, ay napag-alaman nito si Papa Dins na may isang linggo na namang hindi nagtitinda itong sila Nanay Mercy. Dahil nga po sa ubos na naman ang puhunan nito sila Nanay Mercy. At ayon nga po dito kay Nanay Mercy, ay nakikitinda-tinda na lang sila ngayon. At yung patungkol naman dito kay Sandra, doon sa plano sana nilang ibigay na ang pangangalaga dito kay Sandra doon sa kanyang ama, ay hindi din po natuloy. Dahil nagpunta daw po dito yung stepmother nito sila Sandra at sinabing hindi pwede dun sa kanila itong sila Sandra. Kaya naman walang ibang choice itong si Nanay Mercy kundi ang patuloy na kupkupin nga po itong sila Sandra. Dahil mas nakakaawa naman po talaga itong sila Sandra kung pababayanan ito nitong sila Nanay Mercy. Dahil ang banggit nitong tatay ni Sandra ay kung ibibigay sa kanya nito si Nanay Mercy ang pangangalaga dito kay Sandra, ay mapipilitan silang tumira sa lansangan. At ayon dito kay Nanay Mercy, ay nung isang beses na bitbit nitong tatay nitong sila Sandra itong mga batang ito, ay muntik na itong mga ito masagasaan. Kaya bagamat may tampo itong mga tunay na anak nito si Nanay Mercy, dahil nga po dito sa pag-aalaga kay Sandra, ay wala pong ibang mapagpilian itong si Nanay Mercy. Dahil hindi nga niya po kaya na makita yung mga bata ay paggalagala o pakalat-kalat sa lansangan. Lalo na nga po, meron siyang bahay na pwede naman tirahan na mga batang ito. Ganito po kabait itong si Nanay Mercy, na tinitiis niya yung mga hinanakit sa kanya ng mga anak niya. Dahil nga po hindi niya maibigay yung aruga na dapat na naibigay niya sa mga anak niya, nang dahil nga po dito sa kupkop o pag-aalaga niya dito kay Sandra. Na ayon nga po kay Nanay Mercy, ay nagkakaroon na po ng selosan o ng pagsiselos yung mga anak niya dito kay Sandra. Pero alam niyo po mga kabisnes, mga papi, kung ako yung anak nito si Nanay Mercy, ay magiging proud pa ako sa aking nanay. Na yung aking nanay ay napakatulungin. Na kahit hindi niya sariling anak ay itinuturing niyang anak. At kinukupkup niya nang walang pag-aalinlangan, ng buong puso. Nakaka-proud kaya magkaroon ng ganitong klaseng nanay. Yung ganito kabait na nanay. Siguro naman ay kung kayo'y nasa piling nito si Nanay Mercy, ay may iparamdam din sa inyo nito si Nanay Mercy yung pagmamahal na ipinaparamdam niya dito kay Sandra. Kumbaga hindi nyo kailangan magselos eh. Hindi nyo kailangan magtampo dito kay Nanay Mercy kung bakit hindi niya kayo naaasikaso. At mas itong sila Sandra
ang kanya napapagtuunan ng pansin. Dahil sabi ko nga, kung kayo ay nandito sa piling ni Nanay Mercy, napaka-imposible na hindi niya maiparamdam sa inyo yung pag-aasikaso at pagmamahal na ibinibigay niya kay Sandra. Ay kung ito sila Sandra nga na hindi naman sa kanya galing, hindi sa kanyang sinapupunan galing, ay nabibigyan niya ng ganitong pag-aaruga at pagmamahal, ay kayo pa kaya mga anak niya. Kaya sana maunawaan nyo na lang itong si Nanay Mercy. At sabi ko nga, ay sana'y maging proud na lang kayo na may ganito kayo kabait na nanay. Tapos ito pa nga po mga kabisnes mga kapapi. Dito din po sa vlog na ito ni Papa Dins, ay natuklasan nito si Papa Dins na may malaking bukol pala itong si Nanay Mercy sa braso. At ayon dito kay Nanay Mercy, ay pag sumasakit itong bukol niyang ito, ay tumutugon hanggang sa kanyang likod. Kumbaga para sa akin mga kabisnes mga kapapi, ay hindi dapat ipagsawalang bakala itong bukol na ito ni Nanay Mercy sa braso. Dahil sumasakit na At alam naman po natin mga kabisnes mga kapapi, na ang bukol sa katawan ay hindi dapat yan ipinagsasawalang bahala. Dahil pwede po yung pagmula ng kanser. Sa totoo lang po. Marami pong bukol sa katawan na nagiging cancerous. Kaya yung bukol pong yan ni Nanay Mercy ay dapat ay hindi nila ipinagsasawalang bahala. Kaya naman nung makita ito ni Papa Dins, itong bukol nito si Nanay Mercy, ay talagang nag-alala ito si Papa Dins sa kalagayan nito si Nanay Mercy. At ang sabi nga ni Papa Dins, ay need na maipa-check up agad nito si Nanay Mercy. Kaya lang ang gusto kasi dito ni Papa Dins, ay maobliga din naman yung mga anak nito si Nanay Mercy na suportahan itong si Nanay Mercy, lalo na nga po sa ganitong sitwasyon. At sabi naman ni Papa Dins ay nandito lang naman siya aalalay siya dito kay Nanay Mercy sa pagpapacheck up nito. Kaya lang, ang gusto nga mangyari ni Papa Dins ay maobliga naman yung anak nito si Nanay Mercy na tulungan maipagamot itong kanilang nanay. Dahil sa totoo lang naman mga kabisnes mga kapapi yung mga anak nitong si Nanay Mercy ang higit na may obligasyon dito kay Nanay Mercy kaysa dito kay Papa Dins. Dahil si Papa Dins tumutulong lang yan Kumbaga ay alalay lang ang pwedeng ibigay nito si Papa Dins. Pero yung higit na obligasyon ay dapat itong mga anak na ni Nanay Mercy ang gumagawa nun. Kaya ang panawagan nito si Papa Dins sa mga anak ni Nanay Mercy ay tulungan naman yung kanilang nanay para makapagpa-check up. Na kung tutuusin naman wala namang bayad sa ospital ang pagpapa-check up. Dahil sa mga public hospital ay merong mga malasakit. Ang gagastusin na nga lang nila ay yung mga gamot na irereseta dito kay Nanay Mercy. At sabi naman nga ni Papa Dins ay naandyan naman siya at aalalay. Kumbaga hindi din niya ipapasolo sa mga anak ni Nanay Mercy yung gastos para sa pagpapagamot dito kay Nanay Mercy. Ang gusto lang niya ay yung magkaroon naman ng pakialam itong mga anak ni Nanay Mercy pagdating nga po sa kalusugan nitong kanilang ina. Na kung tutuusin naman siya naman tama mga kabisnes mga papi. Dapat ay magpakita din naman ng concern itong mga anak nitong si Nanay Mercy para dito sa kalagayan ng kanilang ina. Alam nyo mga kabisnes mga kapapi, sa ganitong sitwasyon, minsan hindi lang yung pera yung mahalaga kundi yung moral support. Isa po yan sa mahalaga na ibigay nating suporta lalo na nga po sa ating mga magulang. At sana nga ay tumugon ito mga anak nitong si Nanay Mercy sa panawagang ito ni Papa Dins. At sabi naman nga ni Papa Dins ay nandyan lang siya at susuporta. Hindi din niya pababayanan itong si Nanay Mercy. Sana nga'y maibigay ng mga anak ni Nanay Mercy ang suporta na kinakailangan ng kanilang magulang. Paano po mga kabisnes mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video.
At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout. Ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito kay Boss Wakiwak TV. Shoutout sa iyo idol. At ganon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At shoutout din po dito kay Papa Sundot. At syempre ganon din po dito sa mga magigiting na kagwang ni Ka-Business. Na sila Kagwang by Papaya Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, at Kagwang Damulag Official. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre ganon din po dito sa aking mga kasama reaktor na sila Mamplers Channel, MK Enday Okrite TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.